The Manual. Kabanata 1261. Inakala ng lalaki na mali ang narinig niya kay Harold, kaya inangat niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Magkano ang sinasabi mo sa Palmer Group? Not much. Mabilis na sagot ni Harold bago tumayo. Mukhang may mga pamantayan ang Chinese Chamber of Commerce, at hindi qualified ang Palmer Group para sa iyong suporta. Kaya, kalimutan mo na. Tumalikod si Harold at naghanda ng umalis, ngunit tinawag siya pabalik ng lalaki. Maghintay. Agad namang ngumiti ng pasasalamat ang lalaki. Daan-daang bilyon ang halaga sa merkado. Iyan ay isang napakalaking negosyo. Maaari silang gumawa ng lubos na pagpatay kahit na may 20% lamang ng kita. Dahil ito ay isang potensyal na malaking problema, hindi niya maaaring pabayaan si Harold. Agad siyang tumayo at kinuha ang form habang nakangisi at naglakad siya. Teka. May hindi pagkakaunawaan yata sa pagitan natin. Inunat ng lalaki ang kamay at tumingin kay Harold. Bagamat nagpakita siya ng magalang, baka sa kanyang mukha ang hindi maitagong pang-aalipusta habang sinabi niyang, "Ako si Bartle Williamson, Deputy Director of Operations ng Chinese Chamber of Commerce." Ngunit sinulyapan lang siya ni Harold nang hindi iniabot ang kamay. Masungit si Bartle Williamson kapag sinubukan ni Harold na maging palakaibigan. Ngayong narinig niya kung gaano kalaki ang Palmer Group at ang halaga ng pera nila sa kanilang bankroll, nagbago ang kanyang saloobin. Ayaw ni Harold na layawin si Bartle. Ang Palmer Group ay hindi kailanman kailangang sumipsip sa iba. Paumanhin, pero nagbago ang isip ko, sagot ni Harold. Sinabi ng boss ko na kinailangan ng tadhana para gumana ang isang deal, at tiyak na walang swerte ang Palmer Group na nagtatrabaho sa Chinese Chamber of Commerce. Pagkatapos ay tumalikod si Harold para umalis kaagad nang hindi lumilingon. Mukhang natigilan si Bartle Williamson nang umalis si Harold, pagkatapos ay hinampas niya ang form sa mesa at ninisyan, "Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. I'll be here waiting for you to plead with the Chinese Chamber of Commerce. Kung wala ang aming suporta, maaari bang maging maayos ang iyong pagpapalawak sa ibang bansa?" Malamig na ngumiti si Bartle. Kung ginulo niya ang isang malaking bagay, pananagutan siya ng kanyang mga nakatataas. "Halika dito." Sigaw ni Bartle sa sekretarya sa labas. Agad siyang tumakbo, "Yes, Mr. Bartle." Bantayan ng Palmer Group. "Oo, Mr. Bartle." Hindi akalain ni Bartle na hindi maglalakas loob na bumalik si Harold. Kapag sapat na ang kanilang paghihirap, hahanapin nila ang Chinese Chamber of Commerce. Sa oras na iyon, kailangan nilang magbayad ng higit sa 20% ng kanilang mga kita. Nakita ni Bartle ang kanyang makatarungang bahagi ng mga galit na tao. Sa huli, lahat sila ay masunuri na yumuko sa kanila o tumakbo pabalik sa China na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Hindi madaling maghanap buhay sa ibang bansa. Agad na pumunta si Harold sa kwarto ni Ethan pagkabalik sa hotel at sinabi sa kanya ang lahat. "Sure enough, they are best in bullying their own kind," sabi ni Ethan habang nakatingin kay Harold. "Pinaplano mo bang magsumite sa kanila? Ang pagbibigay sa kanila ng 20% na tubo ay nagsisiguro na ang ating pagpapalawak sa ibang bansa ay magpapatuloy ng walang sagabal. Ang kita ng Palmer Group ay para sa paggawa ng mabubuting gawa. Hindi natin ito magagamit para bayaran ang masasamang tao tulad nila." May malinaw na pag-unawa si Harold sa kultura ng kumpanya ng Palmer Group. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "At saka, kapag pumayag akong gawin ito, masisira ko ang reputasyon ng Palmer Group. Hindi ko ito magagawa." Nakangiting tumango si Ethan at sinabing, "Not bad, Harold. Very good. Binigyan na namin ng chance ang Chinese Chamber of Commerce, pero hindi nila na-appreciate." Kung nandito si Bartle para marinig ang sinabi ni Ethan, malamang tatawa siya ng malakas. Bigyan ng pagkakataon ng Chinese Chamber of Commerce. Sa mga araw na ito, walang nang-ahas na magsalita tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa Chinese Chamber of Commerce. Ang yabang talaga ni Ethan. Si Harold lang ang nakakaalam na hindi masyadong nagsasalita si Ethan. Nais ni Ethan na bigyan ng pagkakataon ang Chinese Chamber of Commerce na ibahagi ang kanilang mga kita at gumawa ng makabuluhang bagay para mabago ang kanilang kasuklam-suklam na imahe sa tahanan.
Pero halatang mahirap para sa taong sakam na putulin ang kanyang ugali, at natututo lang sila pagkatapos nilang masaktan. Kabanata 1262. Gawin mo na lang, sabi ni Ethan. Oo, Mr. Hunt. Sagot ni Harold. Iyon na lang ang hinihintay niya kay Ethan. Ayaw humingi ng tulong sa Chinese Chamber of Commerce ni Harold dahil alam niya ang tunay niyang ugali. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Moore ay dating isa sa mga miyembro nito. Ngunit ang panganay na anak na babae ng pamilyang L'Oreal, si Amelia, ang tumulong sa Palmer Group na makuha ang channel na ito. Dahil nasa honeymoon period pa sila at siya ang nagkusa na magsalita tungkol sa isang partnership, dapat nilang ibalik ang pabor. Iyon ang intensyon ni Ethan. Ngunit kung nabigo silang pahalagahan ang paggalang na ibinigay sa kanila, kung gayon hindi nila masisisi ang Palmer Group kung may nangyaring mali. Dapat maingat na hawakan ng Palmer Group ang sitwasyon at gawin ang tamang bagay. Tapos bahala na ang mga kalaban nila kung ano ang gusto nilang gawin. Pumunta si Harold para ayusin ang opisina ng sangay ng Palmer Group. Mahirap gumawa ng ilang trabaho nang walang opisina. Tiyak na hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho mula sa hotel. Pagkatapos ng lahat, ang Palmer Group ay dapat na palawakin sa ibang bansa at hanapin ang lugar nito doon sa hinaharap. Hindi nag-alala si Ethan tungkol doon. Ipinauubayan niya sa mga profesional ang mga usaping pang-profesional. Ang kailangan lang niyang gawin ay lutisin ang mga problemang hindi nila kayang hawakan. Sa silid-aralan ng hotel, si Diane at ang iba pa ay nagkaroon na ng ilang pagpupulong. Sa wakas ay nagpasya sila sa mga unang plano ng Palmer Group para sa kanilang mga proyekto sa ibang bansa. Ang mga koponan na ipinatawag sa oras na ito ay maingat na pinili mula sa punong tanggapan at tiyak na ang pinakamahusay. Kasama ang Overseas Development Team ni Harold, gumawa sila ng malakas na lineup. Ni Ethan o Diane ay hindi nag-aalala tungkol sa kanilang profesionalismo. Okay. Then let's continue as planned for now. Thank you for your hard work, everyone. Walang problema. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Pagkalabas nila ng study room, nagtanong si Ethan, tapos ka na ba sa trabaho mo? Hindi, nakangiting sabi ni Diane. Paano ako makakatapos ng ganito kabilis? Kakasimula ko pa lang. Nakagawa na si Harold ng mga plano para sa isang office space, ngunit gusto ni Diane na makita ito ng personal. Enough, CEO Palmer. You are the CEO, so you only need to give directions. There's no need to do everything yourself, natatawang sabi ni Ethan. Bigyan ng iyong mga empleyado ng mas maraming pagkakataon na magsanay. I need practice too, nakangiting sabi ni Diane. I'll give you that chance, sabi ni Ethan habang tumatayo at hinawakan ang kamay ni Diane. Tere, lakad tayo. Siyempre, kailangan muna nilang mag-relax ngayong nasa abroad sila. Ang trabaho ay mahalaga, ngunit gayon din ang buhay. Nararamdaman pa nga ng karamihan na nagtatrabaho sila para kumita. Hindi dapat pinaghalo ni Diane ang kanyang mga prioridad. Ay nalalayan ni Ethan si Diane. Samantala, nakahanap si Harold ng angkop na opisina. Tiningnan niyang mabuti ang lahat ng office room. Angkop ang isang ito sa mga tuntunin ng lokasyon, laki, at mga kasangkapan. Maging ang upa ay medyo mataas lang sa kanyang budget. Pagkatapos ng ilang negosasyon sa pag-upa, nakuha niya ang isang diskwento. Very good. I am very happy with the location, so I will rent it, walang pag-aalinlangan na sabi ni Harold gaya ng dati. Let's sign the contract after change the list to what we last agreed to. Paumanhin, ngunit maaaring may ilang mga pagbabago sa upa, sabi ng maputlang balat, nasa katanghali ang gulang na lalaking may-ari sa kanyang harapan habang ang hitsura ng kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Kinailangan kong taasan ang orihinal na upa ng 30%. Ano ang sinabi mo? Sabi ni Harold habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Sa kabahagyang sumimangot si Harold. Sabi ko, 30% pa ang babayaran mo. Dahil gusto mo ang lugar, I think you should pay more, right? Kabanata 1263. Anong ibig niyang ipahiwatig? Ngayong nakatutok na si Harold at handa ng pumirma, gusto ng may-ari na itaas ang upa. Anong karapatan niya para gawin iyon?
Tumingin sa kanya si Harold at mahinahong nagtanong, niloloko mo ba ako? Hindi naman. Alam kong malaki ang kumpanya mo at gustong mag-expand sa ibang bansa. Dahil nakahanap ka ng angkop na lokasyon ng opisina na gusto mo, bakit ka mag-alala tungkol sa pera? Walang hiyang ngumiti ang lalaking nasa harapan niya na ikinaiinis ni Harold. Ngunit nakasuot pa rin siya ng walang pakialam na ekspresyon. Sinamantala nila ang pagkakataong ito upang sirain. May nagsimulang gumawa ng gulo sa ilang sandali matapos tanggihan ni Harold ang suporta ng Chinese Chamber of Commerce. Kung ganoon ay kalimutan na lang natin ito. Hindi na napigil ang magsalita pa ni Harold. Tumalikod siya para umalis at iniwan saglit ang lalaki na gulat na gulat. Hindi ka ba talaga nangungupahan sa amin? Hindi man lang siya sinagot ni Harold at hindi na siya mapakali dahil mabilis siyang nawala. Ngayon naman ang landlord na mag-alala. Upang mabigyan ng Palmer Group ng mas maraming espasyo hanggat maaari upang magrenta at kumita ng hindi inaasahang kita, maaga nitong winakasan ang pag-upa at binayaran ang nangungupahan para sa anumang paglabag sa kontrata. Ito ay dahil may nagsabi sa kanya na talagang gusto ng Palmer Group ang office space na ito. Gayon din, sa paghusga sa hitsura ni Harold nang siyasatin niya ang ari-arian, determinado ang Palmer Group na umupa sa lugar. Pero aalis na ba si Harold? Dahil ito ay isang medyo malaking lugar ng espasyo ng opisina, ang mga pang-araw-araw na gastos ay mataas. Ang ibang mga kumpanya ay hindi nangangailangan ng ganoong kalaking espasyo sa opisina. Kung hahatiin niya ito sa mas maliliit na espasyong uupahan, sino ang tutulong na makabawi sa pagkawala niya ng daan-daan at libu-libong dolyar na kabayaran na binayaran niya? Agad na sinundan ng lalaki si Harold nang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon, ngunit wala na siya kahit saan. Hindi ba sigurado ang Chinese Chamber of Commerce na uupahan nila ito? Ang Chinese Chamber of Commerce ay hindi kailanman nagsisinungaling. Napakalaking samahan nila kaya walang saysay na dayin niya ang isang tulad niya. Ha! Naglalaro ba sila ng hard to get? I know this trick well, sabi ng may-ari ng bahay. Pagkatapos ay tumalikod siya para umalis at hinintay na makipag-ugnayan sa kanya ang kinatawan ng Palmer Group. Samantala, tumayo si Harold sa ibaba at tumangala. Tama si Mr. Hunt. These people are out to get me and are very good at it, but it's a shame that they bullied the wrong person, sabi ni Harold pagkatapos niyang ilabas ang kanyang telepono at mag-dial ng numero, Kuya Geoff, ipagpatuloy mo ang plano natin. Matapos ibaba ni Harold ang telepono, pansamantalang hindi niya pinansin ang bagay na iyon at itinoon ang pansin sa susunod na hakbang. Naghanda na si Harold para sa sitwasyong ito at gumawa ng backup na plano. Dahil nasa paligid si Brother Geoff at ang iba pa, walang dapat ikabahala si Harold. Eksperto sila sa mga ganyang taktika. Di nagtagal pagkaalis ni Harold, bumaba ang may-ari at mukhang hindi nasisiyahan. Naisip niya na maaari niyang dayin ang mga ito ng husto. Bagamat muntik na siyang magtagumpay, biglang umalis si Harold. Biglang tumunog ang cellphone niya nang papaalis na siya. We want to rent a office space. Balita ko meron ka dito. Oo. Mabilis na sagot ng lalaki, gaano karaming espasyo ang kailangan mo? We'll take whatever you have. The price is negotiable. Ang lalaking nasa kabilang dulo ng telepono ay parang mayamang tao. Sinabi agad sa kanya ng lalaki ang upa, at mas mataas ito ng kaunti kaysa sa inaalok niya sa Palmer Group. Ngunit ang lalaki sa telepono ay nakakagulat na sumang-ayon sa upa nang napakabilis na ang lalaki ay nagsimulang magtaka kung siya ay humihingi ng masyadong maliit. Pagkatapos ay nag-set up sila ng oras para tingnan ang property. Nagplano ang lalaki na itaas ang upang bahagya tulad ng ginawa niya para sa Palmer Group nang direktang makipagkita sa mga interesadong partido. Mabilis na dumating si Kuya Geoff. Medyo nakaistilong suot niya at nakasuot ng salaming pang-araw at nagbigay ng impresyon na siya ay may malalim na bulsa. Kabanata 1264. Pagdating sa property, sinundan ni Brother Geoff ang may-ari sa paligid at tiningnan ang office space bago pumayag na rentahan ito. Nagmamadaling sinabi ng may-ari na kailangan nilang makipag-ayos muli sa presyo at binigyan siya ng maraming palusot. Hindi umimik si Kuya Geoff at sumimangot lang, pumayag naman agad pagkatapos nun. Pagkaalis ni Kuya Geoff, naging masaya ang may-ari.
Ngunit bago pa niya matamasa ang kanyang kaligayahan kahit pansamantala, isa pang tawag ang dumating. Interesado din ang ibang tao na umupa sa lugar. Ang bagong potensyal na nangungupahan ay nag-alok pa nga ng presyong mas mataas pa sa upa ni Brother Joff bago nagsalita ang may-ari. Sure. Halika at tingnan mo ang lugar bago tayo makipag-ayos. Hindi maalis sa isip ng may-ari ito. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit maraming tao ang gustong makita ang office space na ito? Kahit na patuloy siyang nag-aalok ng mas mataas na presyo ng popahan, gusto nilang umupa siya ng walang pag-aalinlangan. Patuloy na tumataas ang upa. Ngayon, triple na ang upa. Ang may-ari ng lupa ay nabigla. Sa huli, lihim na sinabi sa kanya ng number 6 na gusto niyang kunin ang ari-arian mula sa Palmer Group at pigilan silang makuha ito. Sinabi pa niya sa may-ari na maraming tao ang pumupuntirya sa kanya, kaya gusto niyang pumirma ng kontrata on the spot. Pagkaalis ng number 6, mabilis na pinagsisihan ng may-ari ng bahay ang kanyang mga ginawa. Nagpasya siyang kanselahin ang kontrata sa lahat ng gastos, kahit na kailangan niyang bayaran ang kanyang mga nangungupahan. Galit na pinagalitan ni number 6 ang landlord nang makababa sila. Ang may-ari ay hindi nakaramdam ng kahihiyan nang ibalik niya ang deposito at magbayad ng kabayaran. Tapos tinaas niya agad ang upa. Galit na kinuha ni number 6 ang deposito at umalis na nanigas ang mukha habang minumura ang may-ari. Sa wakas ay napagtanto na ng may-ari kung anong mainit na ari-arian ang kanyang inuupuan habang patuloy na tumataas ang mga upa. Kung maaari niyang panatilihing tuwid ang mukha, maaari pa siyang tumayo upang makagawa ng 10 beses. Maraming tao ang patuloy na tumatawag upang magtanong tungkol sa espasyo ng opisina, kabilang ang mga prospective na nangungupahan na taos-pusong interesado sa pagrente nito. Ngunit lahat ay pinapatay ng mga rente sa astronomiya. Diretso pa ngang may nagmura sa may-ari, nababaliw ka na ba sa pera? Sa tingin mo ba binibente mo kami ng libingan? Ngunit walang pakialam ang may-ari. Ang kawawang tauna na ito ay hindi kayang bayaran ang renta, ngunit may lalabas na may kayang bayaran. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay at pagtanggi sa mga bona fide na nangungupahan, walang ibang gustong magbayad ng labis na upa. Si Brother Joff, number 5, number 6, number 7, at number 8 ay hindi nakabalik sa may-ari ng bahay, at ito ay nagpapanik sa kanya. Ang mga Panginoong may lupa ay nagkakaroon ng malaking pagkalugi para sa bawat araw dumaraan na may naiwang bakanteng espasyo sa opisina. Hindi lang nawalan siya ng upa, kailangan din niyang magbayad ng buwis, management fee, at syempre, lahat ng bayad na binayaran niya dati. Lumipas ang 5 araw, at walang dumating na mga nangungupahan para umupa dito. Nagpanik talaga ang landlord. Tinawag niya si Kuya Joff, na sinumpa siya. Sinabi sa kanya ng kapatid ni Joff na inupahan niya ang property sa ibang lugar. Sunod, tinawagan niya ang number 6 na nagsasabi sa kanya na ayaw na niya sa kanya. Agad na pinagalitan ng number 6 ang landlord kaya hindi napigilan ng landlord na ibaba ang tawag. 3 araw pa ang lumipas, at nabigo pa rin ang may-ari na popahan ang ari-arian. Sa kanyang magaspang na pagtatantya, nagkaroon siya ng pagkalugi na katumbas ng kabuoang kita sa pag-upa noong nakaraang taon. Nagmamadaling ibinaba ng may-ari ang upa, ngunit may naglabas ng balita tungkol sa pagtataas niya ng upa sa huling minuto, at mabilis na tumawag ang mga inaasahang nangungupahan upang sumuko sa espasyo ng opisina. Gustong-gustong umiyak ng may-ari, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, tinawagan niya ulit si Harold. Nang tanungin niya kung gusto pa ba ni Harold na magrente sa lugar, agad na inalok ni Harold ang upa na hanggang 30%. Tapos mahinahon niyang sinabi, "I'm not that desperate." At nang malapit na niyang ibaba ang tawag, walang magawa ang may-ari ng bahay. Hindi na kayang bayaran ng may-ari ang mga pagkalugi kung magpapatuloy ito. Nasira ang kanyang reputasyon, kaya bukod kay Harold, walang sino man ang handang kumuha sa kanya sa panandaliang batayan, at hindi niya kayang bayaran ang pagkawala. Pumayag si Harold na popahan ito, ngunit hindi niya agad pinirmahan ang kontrata. Sa halip, hiniling niya sa mga tao na magpadala ng balita na nirentahan ng Palmer Group ang property at iniwan ang may-ari na naghihintay. Kabanata 1265.
Halos mamatay ang may-ari sa pagkabalisa, ngunit wala siyang magawa. Maliban sa Palmer Group, walang sino man ang handang magrente ng kanilang mga ari-arian sa panandaliang batayan. Ang pagkawala ng kita sa upa at kabayaran ay nagpamanhid sa kanyang anit sa pagkabalisa. Kahit na mayroon siyang ipon, hindi niya kayang bayaran ang pagkawala ng ari-arian. Ang ari-arian ay dating parang manok na nangangitlog, ngunit ngayon ay huminto na sa nangangitlog at humihingi pa ng mamahaling pagkain ng manok. Kahit ilang beses siyang tinawagan ng may-ari, hindi nababalisa si Harold. Sa halip, mahinahon niyang ipinagpatuloy ang iba pa niyang gawain. Pinagalitan pa ni Harold ang may-ari nang magalit ito at sinabihan itong huwag nang mang-istorbo sa kanya. Pagkatapos ay tumanggi si Harold na umupa sa ari-arian at sinabihan siyang maghanap ng ibang nangungupahan. Gustong umiyak ng may-ari, ngunit walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, patuloy niyang minumura ang mga tao mula sa Chinese Chamber of Commerce. Kung hindi sila nag-leak ng impormasyon tungkol sa espasyo ng kanyang opisina, tatakbo siya sa paligid na tinatamasa ang kanyang mga samsam sa halip na mag-alala tungkol sa lahat. Sa gabi, umupo si Ethan sa hotel. Nagdala siya ng mga dahon ng tsaa mula sa China, ngunit masama ang lasa nito kapag tinimplahan ng tubig mula sa ibang bansa. Dapat ba akong kumuha ng ilang mga souvenir? Natatawang tanong ni Kuya Geoff. I'm not that special, sabi ni Ethan, umiling-iling. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kuya Geoff at nagtanong, kamusta si Harold? Ang matandang fox na ito ay medyo kawili-wili. Kahit na hindi masyadong magaling si Kuya Geoff sa kanyang mga salita, alam ni Ethan na pinupuri niya si Harold. Ang fox ay maganda at may kakayahan sa sarili nitong paraan. Si Harold ay isang matandang Zorro at itinuturing na isang magic weapon sa mundo ng negosyo. Ngayong may tulong na siya mula kay Brother Geoff at sa iba pa, na ipapakita niya ang kanyang galing ng walang pagpipigil. Kaya kahit walang sweldo si Harold, masaya pa rin siya at kontento. Kailan pa siya naging masaya? Ito ay napakahusay na espasyo sa opisina, at sinabi ni Harold na ang lokasyon ay isang perpektong akma para sa mga pangangailangan sa pagpapaunlad ng Palmer Group. Ano, nag-check siya ng feng shui? Tanong ni Ethan. Hindi niya napigil ang tumawa. Napagtanto niya na ang opisina ay may isang sentral na lokasyon, mataas na trapiko sa paa, at isang kilalang pangunahing pasukan. Dahil sa mahusay na lokasyong geographical nito, makakatipid sila ng daan-daang libo sa mga gastos sa marketing sa pamamagitan lamang ng pagsasabit ng pangalan ng Palmer Group sa pasukan nito. Tinulungan ni Harold ang Palmer Group na makatipid ng pera at matiyak ang matatag na pundasyon para sa pag-unlad nito sa hinaharap, kaya walang alinlangan na tuso siya bilang isang Zorro. Sabi ni Harold ilang araw na lang maging atin na. Tiyak na hindi sinasabi ni Kuya Geoff ang tungkol sa pag-upa sa lugar. Hahawakan nila ang ari-arian ng ligtas sa kanilang mga palad. Napasulyap siya kay Ethan na may sasabihin ngunit nag-alinlangan pagkahiwalay ng mga labi. Magsalita ka, sabi ni Ethan. Huwag kang mahiyain. Big boss, I think the two of you are already very talented. It's unfair na sobrang bait din yung dalawa. Pakiramdam ni Kuya Geoff ay hindi normal si Ethan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging pambihira. Tumawa si Ethan at sinabing, kung gayon, paano kapag may nang-aapi sa iyo? Bugbugin siya hanggang mamatay. Natawa si Ethan at umiling habang sinabing, Geoff, I told you that violence is not the only way to solve problems in this world. We have to be reasonable and magbigay ng halimbawa. Sabi agad ni Kuya Geoff at ng iba pa bago pa matapos magsalita si Ethan. Alam nilang sasabihin ito ni Ethan. Sa katunayan, palagi nilang ginagawa. Palagi nilang natatandaan ang sinabi niya bago pa man sila magpalabas ng utak ng iba. I'm glad you know. Saka hindi kita tinuturuan ng walang dahilan. Geoff, you should learn more from the Fairbanks legend. He's quite smart, sabi ni Ethan habang nakangiti at kumakaway sa kanila dahil gabi na. Si Kuya Geoff at ang iba ay walang asawa pa, kaya wala silang alam tungkol sa kasiyahan ng gabing iyon. Samantala, sa gusali ng opisina, ilang anino ang palihim na lumapit sa mga pangunahing pinto at binuksan ang kanilang mga kandado nang wala pang 10 segundo. Kabanata 1266.
Pumasok ka at sirain ang lahat. Sa utos ng lalaki, mabilis na sumugod ang ilang lalaki sa silid ng opisina. Ang natitirang mga mesa, mga tubo ng tubig, mga cable ng kuryente, mga bintana, at lahat ng bagay na gawa sa salamin ay nagkapira-piraso. Isang kislap ang biglang lumitaw sa dilim. Napakaliwanag nito na nakakasilaw sa mga mata. Pagkatapos ay umusok ang usok. Paano ka magnenegosyo dito nang hindi dumadaan sa Chinese Chamber of Commerce? Napuno ng panunuya ang boses na nagsalita habang mahina itong nginisyan. Agad namang naglabas ng lata ang lalaking nasa tabi niya. Pagkabukas ng lata ay agad na lumabas ang isang malakas na amoy ng langis. Ngumisi ang lalaking may dalang petrolyo habang ibinuhos ito sa lupa. Ang buong opisina ay natatakpan ng malakas na amoy hindi nagtagal. Pagkatapos ng ilang beses na banta, malalaman nila ang kamalian ng kanilang mga paraan, sabi ng pinuno habang mabilis na umalis sa lugar. Ang pinuno ay tumayo sa pasukan at inubos ang isang sigarilyo bago ipinitik ang nakasinding kwitan sa mantika. Agad na sumibol ang apoy. Tere na. Pagkatapos sindihan ang apoy, mabilis na nawala ang silhouette. Lalong lumakas ang apoy. Ang mga sirang mesa at upuan ay lumangit-ngit ng malakas habang nasusunog habang ang mga dingding ay natatakpan ng uling. Ito ay isang napaka-tragic na tanawin. Ang apoy ay nagninangas na kasing liwanag ng araw. Sa sobrang bilis, may nakakita sa apoy at napasigaw sa gulat habang mabilis na tumawag ang fire brigade para apulahin ito. Ang mga malalaking apoy ay kumikislap mula sa mga bintana at nagliliwanag sa gusali ng maliwanag sa gabi. Muntik nang masiraan ng loob ang may-ari nang malaman ang problemang ito. Gusto lang ng may-ari na kumita ng mas maraming pera at niloko si Harold. Sa kabila ng malaking pagkalugi, sa wakas ay pumayag si Harold na ipagpatuloy ang pag-upa sa lugar. Ngunit bago pa man niya makuha ang piyansa, nasunog ang lugar. Sinong gumawa nito? Namutla ang mukha ng may-ari nang makita ang gulo sa umaga. Siya ay dumanas ng mas malaking pagkawala sa pagkakataong ito. Dahil ito ay naging ganito, natatakot ako na hindi natin ito maupahan, sabi ni Harold nang lumabas siya upang pumirma sa kontrata. Lumapit siya sa may-ari at umiling habang nagpatuloy, maling tao ang naasar mo. Masyadong delikado ang pagrente ko sa iyo. Hindi pa, sabi ng may-ari, na naluluha. Talaga? Sino ang nakausap mo kamakailan? Anong ginawa nila sa'yo? Ginawa mo ba ang sinabi nila? Sunod-sunod na tanong ni Harold. Tapos biglang may naalala ang landlord. Nilapitan siya ng mga tao mula sa Chinese Chamber of Commerce at gusto siyang makatakas mula sa Palmer Group. Ngunit hindi niya nagawang mapunit ito ng buo at nauwi sa pagbaba ng renta. Ginawa ba ito ng Chinese Chamber of Commerce? Dapat sila na. Ito ang kanilang estilo. Kahit na narinig ng landlord ang tungkol sa kanilang mga taktika, hindi niya inisip na bagay sa kanila kung hindi niya dayin ang Palmer Group dahil ang Chinese Chamber of Commerce ay hindi nag-aalok sa kanya ng anumang kapalit. Galit siya pero wala siyang magawa. Ang Chinese Chamber of Commerce ay hindi ang uri ng puwersa na maaari niyang saktan. Master Harold. Sabi ng landlord habang lumingon kay Harold. Pina-target ka nila. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi na nila ako hinahabol ngayon, sabi ni Harold, itinuro ang itim na pader, isa lang akong negosyante. Kung hindi ko maagaw ang opisinang ito, maaari akong pumunta sa ibang lugar. Ngunit kung hindi ko obey their wishes, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari in the future. For now, no one dares to rent your unit. Sino ang maglalakas loob na umupa ng isang lugar na pinupuntirya ng Chinese Chamber of Commerce? Hindi ba dapat mabuhay sila sa takot na masunog ito? Takot na takot ang itsura ng may-ari na halos mapaiyak. Nasaksihan niya noon ang mga aksyon ng Chinese Chamber of Commerce. Hindi may upahan ng isa niyang kaibigan ang kanyang ari-arian, na nakaupo lang, nagpapabigat sa kanya ng buwis at kung ano-anong gastusin. Binigyan nito ng sakit ng ulo ang kaibigan. Tutulungan mo ba ako? Sabi ng landlord habang nahihirapang lumunok ng laway. Tulungan mo ako. Paano ako makakatulong? Tanong ni Harold with a helpless shrug, it's not like I can buy your office space and take the brunt of their attacks, right? Kabanata 1267.
Nang marinig ng may-ari ang sinabi ni Harold, sinabi niya, nakakapag-usapan ang presyo. Walang alinlangan na ang Chinese Chamber of Commerce ay nakatutok sa lugar. Ano man ang hinaharap, ang apoy na ito lamang ang nag-iingat sa iba sa pagrente sa kanya. Kung aasa siya sa ari-arian, ito ay isang malaking kawalan. Ang mga buwis lamang sa maari-arian sa ibang bansa ay papatay sa kanya. Imposible, sagot ni Harold habang patuloy na umiiling. Masyadong malaki ang problema. Alam mo ba kung magkano ang magagastos ko para mabayaran ko ito? Kung kailangan ko ring bilhin ang iyong ari-arian, hindi ko ito makukuha. I think you'd better take care of yourself. Pagkatapos ay tumalikod si Harold upang umalis, ngunit nagmamadaling naabutan ng may-ari at pinigilan siya. Alam ng may-ari na malulutas ni Harold ang problemang ito, at pera lang ang kailangan niya. Malinaw na pinili ni Harold na bilhin ang ari-arian. Kung hawak ng may-ari ang ari-arian, susunugin lang ito. Pwede naman tayong makipag-ayos. Siguradong negotiable ang presyo. Basta hindi ako masyadong malugi, negotiable lahat. Hindi ko na kaya. Mr. Harold, naging masungit ako sayo. Mangyaring huwag magalit. Mag-usap tayo. Ang mga matalinong tao ay gumagawa ng mga tamang pagpipilian sa pinakamahusay na oras. Hindi tanga ang may-ari. Isang beses lang siya nasunog, pero naiintindihan niya na ang pagsali sa labanan ay isang masamang bagay. Hindi siya dapat maging matako. Gayun din, nagawa ni Harold na samantalahin ang mga pagkakataon sa tamang panahon. Bumili siya ng 1 toneladang komersyal na ari-arian sa halagang wala pang 30% ng halaga sa pamilihan. Ito ang magiging punong tanggapan sa ibang bansa ng Palmer Group. Matapos pirmahan ang kontrata ay mabilis nilang natapos ang mga papeles. Agad na pumasok ang mga renovation worker na parang inihanda na ni Harold ang lahat. Inutusan sila ni Harold na tapusin ang pagsasaayos sa loob ng 3 araw sa lahat ng gastos. Ang una nilang ginawa bago magbukas ay naglagay ng malaking sign ng Palmer Group. Sa kabila ng isang kamakailang sunog sa gusali, ang Palmer Group ay nakalipat sa sumunod na araw. Napakalaki ng karatula kung kaya't nakikita pa ng mga naglalakad ang dalawang salitang Palmer Group mula sa malayo. Tila na plano ang lahat at nahulog sa lugar na walang sagabal. Maging si Ethan ay hindi napigil ang magbigay ng thumbs up kay Harold. Hindi nakakagulat na maaari siyang maging tagapagsalita ng pamilya Moore sa China. Ang kanyang mga kakayahan ay talagang hindi biro. Mr. Hunt, no need for praise. It's nothing, sabi ni Harold na mahinahong tumawa nang hindi nakaramdam ng hiya nang purihin siya nina Ethan at Diane. Ang isang maliit na papuri ay hindi dapat magkaroon ng anumang bagay sa isang lalaki na kaedad niya. Maaaring paminsan-minsan ay nakakakuha siya ng hindi mapaglabanan na katangahan sa kanyang mukha at adrenaline sa kanyang puso. Pero si Ethan ang pumupuri sa kanya ngayon. Ilang tao sa lupa ang pinuri noon ni Ethan. Diane, you should learn this business tactics from Harold, sabi ni Ethan habang nakangiti at nakatingin kay Diane. Medyo kaya niya. Walang alinlangan na iyon ang pinakamataas na papuri na natanggap ni Harold sa kanyang buhay. Yes, Harold. Give me some pointers, sabi ni Diane habang tumatayo at tumango. Nagulat si Harold at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay sabay sabing, Mr. Hunt, you flatter me. I can't take all the credit here. If Miss Palmer has any questions, don't be shy to ask. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, natauhan si Harold. Si Ethan ay isang nakakatakot na tao na maaari pang magdulot ng bagyo sa Hilaga. Siya rin ang taong responsable sa kumpletong pagkawala ng pamilya Moore mula sa China at sa ibang bansa. Maaari na tayong magpatuloy sa ating mga plano para sa Palmer Group. Sa loob ng humigit kumulang 2 araw, ang espasyo ng opisina ay handa ng gamitin, sabi ni Harold na may kinang sa kanyang mga mata, kung tama ang hula ko, si Brother Geoff at ang iba pa ay kailangan pang bumiyahe ngayong gabi. Kabanata 1268. Tumango si Ethan. Hindi niya kailangang makisali sa maliliit na bagay tulad nito. Pupunta ako sa isang cocktail party kasama si Diane ngayong gabi, kaya paalisin mo si Geoff. Pagkatapos ay humakbang si Kuya Geoff na may ngiti sa labi.
Harold, lalo na akong nagkakagusto sa iyo, sabi ni Kuya Geoff na may inosenteng ngiti. Hindi napigilan ni Harold na manginig habang nagsisikip ang mga hita. Nagmamadali niyang sabi sabay awkward ng ngiti, Kuya Geoff, wag na. Mas maganda yata kung hindi mo ako gusto. Unti-unting nagdilim ang langit. Nakasuot si Dayan ng mahabang itim na damit na umakma sa kanyang magandang figure. Ang malaswan nitong leeg ay nagpalaki sa mga mata ni Ethan. Miss, medyo overdress yung damit mo. Gusto ni Ethan kapag nagbibihis si Dayan, pero hindi niya gusto na nakikita siya ng ibang tao ng ganoon. Siya ay isang maliit na tao. Pupunta rin si Miss Amelia mamayang gabi ha. Tanong ni Dayan habang nilingon si Ethan at inangat ang ulo. Sa tingin mo dapat ba akong magbihis? His. Napaka-competitive ng mga babae. Hindi umimik si Ethan. Gusto niyang magbihis ng mas casual, ngunit pinalitan siya ni Dayan ng suit. Natulala si Dayan nang makita siyang nakasuot ng Armani suit. Siya ay may mahusay na proporsyon na figure, mga katangiang panlalaki at naglabas ng walang takot at mature na aura. Hindi inaasahan ni Dayan na napakaganda ni Ethan sa isang suit. Wife, naglalaway ka. Natawa si Ethan habang maingat niyang ibinutis ang kanyang shirt. Hindi niya pinansin ang titig ni Dayan sa kahinawakan ng kamay nito at umalis. Nag-organisa si Amelia ng cocktail party. Ayaw sumama ni Ethan, pero pinilit ni Dayan na pumunta. Gaano man ka-innocent ang isang babae, sineseryoso nila ang soberanya sa kanilang lalaki. Nais ni Amelia na tulungan ang Palmer Group na makapasok sa mga merkado sa ibang bansa, kaya hindi lamang niya ipinakilala ang mga ito sa Chinese Chamber of Commerce, ngunit ipinakilala rin niya ang kanyang mga dating partner sa cosmetics trading sa Palmer Group. Siya ay masigasig kahit na kamakailan lamang ay pinalayas ng Palmer Group ang Chinese distributor ng L'Oreal sa bansa. Samantala, sa punong tanggapan sa ibang bansa ng Palmer Group, lahat ng bakas ng apoy ay na-scrub mula sa mga dingding sa hapon. Muli nilang pininturahan ang mga dingding, na-rewire ang plumbing at kuryente, at na-install pa ng mga kasangkapan. Nakahanda na ang lahat ng office desk, upuan, computer at lahat ng iba pa. Pinalitan pa ni Harold ang lock na natanggal kagabi. Unti-unting dumidilim ang gabi. May mga kumikislap na ilaw sa koridor, at malinaw na hindi kumpleto ang pagsasaayos ng opisina. Mabilis na tumakbo ang ilang silhouette. Shut up! Sumunod ka ng mabuti. Parang yung taong dumating kagabi. Tumingin ng mabuti ang pinuno sa paligid. Pagkatapos ay hinawakan niya ang doorknob at tumawa habang malamig na sinabi, hindi ba sila nakakuha ng mas mahusay na pinto kapag pinalitan nila ito? Is this cheap thing capable of letting us? Nakakatawa siya. Malinaw na mas advanced ang lock na ginamit nila kagabi. Anong masamang susi ang ginagamit nila ngayong gabi? Second hand ba ang binili nito? Naglabas siya ng ilang gamit at mabilis na binuksan ang lock. Pasok. Agad na pumasok ang mga tao. May mga nakaayos ng maayos na mga mesa, mga bagong computer, mga bagong kasangkapan, at mga inayos na pader sa opisina. Gayon din, mayroong, maraming tao ang nakaupo sa mga sofa sa waiting room. Napakaraming duguan. Kabanata 1269. Agad na bumukas ang lahat ng ilaw sa opisina sa isang click. Agad namang pumikit ang mga nanghihimasok. Habang iniisip nila iyon ay narinig nila ang pagsara ng pinto sa kanilang likuran. Lumingon sila at nakitang ang lumang pinto ay ginawang bakal na pinto. Pagkatapos ay nakalock ang ilang mga kandado. Sino? Sino kayo? Agad namang nabigla ang pinuno nila. Tinatanong mo ba ako kung sino tayo ngayon? Galit na sagot ni Kuya Geoff sabay upo doon. Hindi ko man lang natanong kung sino ka. Nalaman agad ng mga nanghihimasok kung sino sila nang makita nila ang mga tampok na Asian ni Kuya Geoff. Hindi sumagi sa isip niya na magpapadala ang Palmer Group ng magbabantay dito. Pero ano? Matapos nilang pakalmayan ang kanilang sarili, hindi na sila nakaramdam ng takot. Dahil 5 hanggang 6 na tao lang ang kasama ni Kuya Geoff, hindi napigil ang tumawa ng mga nanghihimasok. Kasama ka ba sa Palmer Group? Tanong ng pinuno pagkatapos niyang kumalma at tumingin kay Kuya Geoff at sa iba pa. Alam mong darating tayo ngayong gabi. Tama ka.
Hindi lang kami pupunta ngayong gabi, kundi gabi-gabi kaming nandito para sunugin ang opisina mo saan ka man lumipat. Sunugin namin lahat. Kasama ka dyan. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay Kuya Joff at mahinahong sinabi, alam mo ba kung bakit? Tumayo si Brother Joff na ikiling ang kanyang ulo at sinabing, hindi. Dahil nagkamali ka. Malakas na sabi ng pinuno. Dahil wala kang alam tungkol sa pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng negosyo sa ibang bansa, hayaan mo akong turuan ka. Isang lalaki sa likuran niya ang kumuha ng isang lata ng petrolyo sa kanyang bag at nagbabanta sa harap ni Kuya Joff. Mukhang kapag nakuha na nila ang mga order nila, susunugin ng mga iyon ang opisina sa harap ni Kuya Joff. Hindi madaling buksan yung pinto sa likod mo. Kapag nagapoy kayo, maiipit kayo, mahinahong sabi ni Kuya Joff na parang tinatakot sila. Sige at subukan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Medyo nag-aalala ang mga lalaki. Nakikita nila na hindi komplikado ang lock na bakal sa pinto, ngunit matagal itong nabuksan. Kung sila ay nagsimula ng apoy, wala silang matakasan. Hehe, hindi kami tanga para mamatay dito kasama mo, natatawang sabi ng pinuno. Hindi niya inaasahan na mahuhuli sila ngayon. Mukhang malabong masunog nila ang lugar kasama si Brother Joff at ang iba pa sa paligid. Nandito lang siya para turuan sila ng leksyon kaya ayaw niyang mapahamak. Nandito lang ako para bigyan ka ng babala ngayon. Kung hindi mo natutunan ang iyong leksyon, huwag mo akong sisihin sa pagsunog ng lugar. Sabi ng pinuno bago siya tumalikod para umalis. Ngunit ang number 5 at number 6 ay nakatayo sa tabi ng pinto na walang balak na buksan ang pinto para palabasin sila. Ano ngayon? Tanong ng pinuno habang nakapikit at nagbabanta. Sa tingin mo hindi ako mangangahas na sunugin ang lugar. Dahan-daang naglakad si Kuya Joff papunta sa kanila. Ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy. Matagal na siyang hindi pumatay ng tao. Si Ethan ay nasa isang mapayapang kalagayan kamakailan, kaya't sila ay nagsimulang magkatulad ng nararamdaman. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang Palmer Group ay isang pushover. Akala ba nila hahayaan sila ni Ethan na gumawa ng mga walang ingat na bagay tulad nito? Anong gusto mo? Bahagyang nagbago ang mga mukha ng mga nanghihimasok nang maglakad palapit sa kanila si Kuya Joff at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay agad silang naglabas ng mantika at nagsindi ng posporo. Mula ngayon, ang lugar na ito ay kabilang sa Palmer Group, mahinahong sabi ni Brother Joff, ang lugar na ito ay nasa ilalim na ngayon ng proteksyon ni Ethan Hunt. Isang dulo lamang ang naghihintay sa sino mang gustong manggulo rito. Kamatayan. Dahan-daang naglakad si Kuya Joff papunta sa kanila habang lumalakas ang kanyang pamatay na aura. Para siyang isang mabangis na lobo na dinadala ang kanyang mga pangil sa kanila. Kabanata 1270. Huwag mo kaming pilitin. Sabi ng intruder leader. Huwag kang sumama. Terena, baka sunugin natin ang opisina. Mamamatay tayong lahat. Ngunit si Kuya Joff at ang iba ay hindi huminto sa paglalakad patungo sa kanila. Walang ni Katie na takot sa kanilang mga mukha. Parang hindi man lang magkunot ang kanilang mga kilay kung lumunin sila ng buo ng apoy. Ikaw. Sinuntok ni Kuya Joff ang pinuno bago niya natapos ang sasabihin. Agad na durog ang tungki ng kanyang ilong, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Itinulak siya ni Kuya Joff sa sahig ng malakas, at yumanig ang sahig. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig nang ibuka ng pinuno ang kanyang bibig at sumigaw. Walang sabi-sabing sinuntok ulit siya ni Kuya Joff at nabali ang ilang ngipin. Pinapasigaw mo ba ako? Malamig na tanong ni Kuya Joff habang nakapikit ang isang kamay sa lalamunan. I don't care who you are. Kapag nagkagulo ka na naman, papatayin kita. Pagkatapos ay sinuntok ni Brother Joff ang binti ng pinuno, at pumutok ito ng malakas. Ang malutong na tunog ng mga sirang buto ay nagpamanhid ng anit ng lahat. Sabay-sabay na kumilos ang number 5 at number 6 nang walang pag-aalinlangan na salakayin ang isa at baliin ang isa sa mga binti ng bawat nanghihimasok. Walang iba kundi ang hiyaw ng sakit sa silid. Muling kumislap ang sound-activated light sa labas ng pinto. Kayo. Patay karne kayo. Patay kayong lahat. Sigaw ng pinuno habang nakatikip ang ilong at nakahawak sa kanyang mga hita na may mabangis na ekspresyon sa mukha.
Ang dugo sa kanyang mukha ay nagdulot sa kanya ng labis na kahindik-hindik. I'm from the Chinese Chamber of Commerce. I work for Bartle Williamson. If you dare hurt me. Muli siyang sinipa ni Kuya Joff bago niya natapos ang huling pangungusap. Ang dami mo talagang kalokohan. Kinuha ni Kuya Joff ang isang bote ng langis sa lupa. Binuksan niya ito at ibinuhos lahat sa pinuno. Agad namang natakot ang lalaki kaya namutla ang mukha niya habang sumisigaw. Anong ginagawa mo? You can't do this. You can't. Ang matinding amoy ng petrolyo ay pumasok sa kanyang ilong at nagpamanhid sa kanyang anit. Gusto ba silang sunugin ang buhay ni Kuya Joff? Hindi nila maisip kung gaano kahirap ang masunog hanggang mamatay. Ito ang pinakamasakit na paraan para mamatay. Ilan sa kanila ay nagsisigawan at gustong tumakbo ngunit hindi nakatakas dahil bali ang kanilang mga paa. Masyado kang nag-iisip. Mga basurang parang hindi mo maikukumpara sa carpet natin, sabi ni Kuya Joff habang nakatingin sa kanila ng masama. Hindi man lang niya nahawakan ang mga ito, ngunit sila ay natakot at ganap na walang silbi. Sinulyapan niya ang number 5 at agad niyang binuksan ang pinto. Labas. Nang marinig nila ang mga salitang ito, naramdaman nilang lahat sila ang dalawang pinakamagandang salita sa mundo. Hindi nila pinansin ang mga bali nilang binti at kinaladkad siya palabas. Walang nangahas na maghintay, at lahat sila ay nagmamadaling tumakas. Hahayaan na ba natin sila? Tanong ni number 5 na nakakunot ang noo. Nagpapakita na naman ba tayo ng magandang halimbawa? Hindi kumibo si Kuya Joff. Kumuha siya ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan bago huminga ng malalim. Sinabi sa amin ni Big Boss na hindi kami palaging gumagamit ng karahasan upang malutas ang mga problema. Nasa isang sibilisadong panahon tayo, kaya kailangan nating magpakita ng isang halimbawa. Naglakad si Kuya Joff sa bintana at itinapon ang abo. Pagkatapos ay ginalugad niya ang lugar na kinakabahan. I almost forgot. I have to pick up Big Boss and Boss Dayan tonight, para hindi ako manigarilyo. Pagkatapos ay nabitawan niya ang sigarilyo. Samantala, kakalabas lang ng mga tao sa elevator pababa. Lahat sila ay parang nakakita ng multo habang sumisigaw sa sakit habang paalis. Basang-basa sa petrolyo ang pinuno. Ang malakas na amoy ng gasolina ay nagpamanhid sa kanyang anit. Go! Let's go! Tumawag ng tulong at patayin sila. Patayin. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, isang sigarilyo ang biglang nahulog mula sa langit. Sa isang iglap, nasunog siya. Kabanata 1271. Na may puff. Ang apoy ay umaakyat sa langit. Ang mga masasakit na hiyawan ay tumago sa mga lansangan at umalingaw-ngaw sa hangin. Isang lalaking nasunog ang sumisigaw sa sakit sa kalagitnaan ng gabi sa gitna ng kalye. Kinilig ang lahat ng iba pang lalaki. Walang nangahas na lapitan siya at iligtas. Tutal basang-basa rin sila ng petrolyo. Mangangahulugan ng kamatayan ang paglapit dito. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Sinugod ng pinuno ang mga tao, ngunit iniwasan siya ng lahat. Bakit may magliligtas sa kanya? Bumaba ang tingin ni Kuya Joff at naningkit ang mga mata ng makarinig ng kaguluhan sa ibaba. Ang tanging nakikita niya mula sa higit sa 50 palapag sa ibabaw ng lupa ay mga bolang apoy na umiikot at walang tigil na tumatalon. Samantala, sa Hilton Hotel. Iba ang ugali kapag bumibisita sa mga hotel sa ibang bansa kumpara sa China. Kapag pumasok sila sa mga hotel na ito, dapat silang magpatuloy sa pagtip. Medyo nagatubili si Ethan na bayaran ito. Hinawakan ni Dayan ang braso niya habang naglalakad sila. Marami siyang ibinahagi na tip sa daan bago sila sumakay ng elevator para makarating sa hall kung saan ginaganap ang cocktail party. Ang Palmer Group ay kailangang gumawa ng mga channel at bumuo ng mga bagong partnership sa sarili nitong, sabi ni Dayan habang naglalakad siya. Sobrang enthusiastic ni Amelia sa pagtulong sa amin, so I'm sure she has ulterior motives. Kahit anong gawin niya, dapat pumayag muna ang target, nagtatampo na sabi ni Ethan. Wife, hindi ka pa naging ganito dati, sabi ni Ethan habang nakatingin kay Dayan. Nung gusto akong kidnapin ni Angelica, hindi ka man lang nag-alala. Palagay mo ba ngayon na sisiw na banyaga?
Tumawa si Dayan. Hindi ako nag-aalala na kunin kanya sa akin, seryosong sabi ni Dayan. I just want to know how the L'Oreal family managed to make their brand grow so much. There are definitely things worth learning from Amelia. Gusto kong matuto mula sa kanila ng patago. Hindi napigilan ni Ethan na mapabuntong hininga habang nakatingin kay Dayan. Masama ba ang ginawa niyang pag-aalaga sa kanya? Si Dayan ay masyadong masipag at sabik na matuto. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magtrabaho kasama ako dito. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Dayan sabay abot ng marahan sa bewang niya. Okay, hubby A. Hindi napigilan ni Ethan ang sarili sa tuwing sinasabi niya iyon. Kaya niyang labanan ang 12-dosenang advanced Grandmaster Fighters ng sabay-sabay at labanan ang libu-libong tropa ng mag-isa, ngunit maaari lamang niyang iwagayway ang kanyang puting bandila at sumuko sa tuwing kumikilos si Dayan. Dumating na ang elevator sa floor nila. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Dayan at naglakad palabas. Malambing na musika ang narinig bago pa man sila makarating sa bulwagan. Ito ay Chinese classical music. Maraming tao ang dumating. Malinaw na lahat sila ay mga negosyanteng Chino na may parehong uri ng mata at kulay ng balat. Pumasok si Ethan sa entrance bago niya pinasok si Dayan. Dahil magkapareho sila ng wika, madali itong makipag-usap. Ito ay nagpaparamdam sa kanila na sila ay kabilang dito. Si Dayan ay naging mas mahusay magsalita at maganda. Ang kanyang magandang long evening gown ay sadyang kamangha-mangha. Sa sandaling lumitaw siya, lahat ng mata ay nasa kanya. Bati niya sa kanila sa pamamagitan ng pagtango ng ulo. Si Ethan ay mukhang parehong kamangha-mangha sa kanyang suit. Perfect couple sila. Nakipag-chat si Dayan sa ilang negosyanteng Chino mula sa Timog Silangan na rehiyon bago magtagal. Laking gulat nila nang malaman nilang mula siya sa Palmer Group. Pagkatapos ng lahat, ang Palmer Group ay medyo sikat sa Timog Silangan na rehiyon. Samantala, sa loob ng VIP room ng hotel, matikas na umupo si Amelia na parang Diyosa. Hindi maiwasang mapatingin ulit sa kanya ang mga tao ngunit hindi sila naglakas loob na dumilat ng hayag. Napangiti si Malcolm Merlin ng mahinahon at tila hindi nagmamadali. Kahit panay ang tingin niya kay Amelia, wala ni Kay titing na pagnanasa sa kanyang dalisay na mata. Kabanata 1272. Miss Amelia, napakabait mo sa mga kaibigan mo. Hindi inaasahan ni Malcolm na magpapa-cocktail party si Amelia para lang ipakilala sa mga kaibigan niya ang mga Chinese business contacts na hiniling niyang mag-host. Akala ko kakamustahin mo lang ako. Ngumiti lang si Amel. Since we call ourselves friends, then we must be true friends. Tumingin siya kay Malcolm at sinabing, tatandaan kita sa tulong mo. Hahaha, masyado kang mabait, Miss Amelia. This is nothing. Yung mga Chinese businessmen kailangan ng mga ganitong pagkakataon para maka-network at magkapera din. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sinasabi, kung mas maraming pera, mas malaki ang kita ng Chinese Chamber of Commerce. Ha. Ang Chinese Chamber of Commerce ay madalas na tumutulong sa mga miyembro nito na magtatag ng mga relasyon. Bagamat walang palitan ng pera at pinag-uusapan lang, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga miyembro. It goes without saying. Ang impluwensya ng Chinese Chamber of Commerce sa ibang bansa ay walang alinlangan na mataas. Kahit na ang L'Oreal family ay itinuturing itong maimpluwensya, sabi ni Amelia. I don't want to make things difficult for you. It's up to the Palmer Group to please you, at tutulungan ko lang silang makilala ka. Naiintindihan ko, sagot niya. Alam niya kung ano ang kanyang pagmamaneho. Dahil si Amelia ay hindi masigasig, ang parehong naaangkop sa pamilya L'Oreal. Mukhang hindi naman sila sinusubukang i-connecta ni Amelia. Sa halip, sinubukan niyang ipapatay siya sa Palmer Group. Pero natural pa rin umarte si Amelia at hindi napigilan ni Malcolm na tumawa ng malamig sa kanyang puso. Oo naman, ang anak na babae ng pamilya L'Oreal ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Itinulak ni Bartle ang pinto at pumasok. Young Master Merlin, handa na ang lahat para sa cocktail party. Mukhang inis si Bartle. Narinig lang niya ang balita tungkol sa espasyo ng opisina ng Palmer Group at labis siyang nabalisa. Ang lalaking ipinadala niya para turuan ng leksyon ang Palmer Group ay nasunog hanggang sa mamatay. Okay.
Since ready na ang lahat, let me go meet my friend, sabi ni Amelia. Bumangon siya at dahan-daang nagklink ng baso kay Malcolm bago humigop. Young Master Merlin, salamat. Ang bawat ekspresyon niya ay halos mahihila ang iba sa isang puyaw ng tubig. Kahit alam ni Malcolm hindi niya kayang makuha ang puso ni Amelia o hindi siya nangangahas na manalo sa kanya, hindi niya maiwasang maakit dito. Okay, see you. Pagkaalis ni Amelia sa VIP room, hindi na siya pumunta sa main hall. Sa halip, dumaan siya sa likod na pinto at dumiretso na umalis. Bakit kailangan niyang panoorin na magkadikit sina Ethan at Diane? Hindi siya ganoon kalibre. Sa kabaligtaran, talagang gustong maghintay ni Amelia upang mapanood ang drama na malapit ng maganap. Inubos ni Malcolm ang red wine sa kanyang wine glass sa VIP room bago pinigilan ang hindi mapakali na puso. You don't look good, mahinahong sabi ni Malcolm habang nakatingin sa nalulumbay na mukha ni Bartle. I'm fine, sagot ni Bartle. Hindi siya naglakas loob na sabihin ang totoo. Hindi siya nangahas na sabihin kay Malcolm ang kahihiyang idinulot niya sa Chinese Chamber of Commerce. Kapag nalaman ni Malcolm, papatayin niya si Bartle. Hindi na nagtanong pa si Malcolm at tumayo na para mag-walk out. Kahit si Amelia ang organizer ng cocktail party, si Malcolm naman ang nagtipon ng mga bisitang ito dito. Tinutulungan niya si Amelia upang magkaroon ng pagkakataon ng Palmer Group na makipagtulungan sa mga potensyal na kasosyo. Ngunit kailan pa ibinigay ang ganitong pagkakataon ng libre? I wonder who could make Amelia care so much, sabi ni Malcolm habang binuksan ang pinto at lumabas. Palmer Group, right. You'd better do your best to please me. Kabanata 1273. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumalo si Diane sa naturang cocktail party. Sa mga koneksyon ni Ethan, palagi niyang nalilinis ang kapaligiran at nabibigyang daan si Diane saan man pumunta ang Palmer Group. Siyempre, alam ito ni Diane. Kung wala siyang suporta ni Ethan, kailangan niyang lumaban ng husto bago umabot sa taas na ito. Marahil walang pagsisikap na magbubunga. Pero ano? Si Ethan ang kanyang asawa, at pinili niyang gugulin ang kanyang buhay kasama niya. Dahil inispoiled siya ni Ethan, hindi niya ito tatanggihan dahil makakagalit iyon kay Ethan. Higit na sanay si Diane sa pakikisalamuha. Inihanda siya ni Ethan na maging isang all-rounder, at isa na siyang master. Si Diane ay nasiyahan sa pakikipag-chat sa ilang mga negosyante sa Timog Silangan. Dahil ang Palmer Group ay may malaking impluensya sa Timog Silangan na rehiyon, narinig na ng mga taong iyon ang tungkol dito. Alam nilang sandali na lang bago lumawak ang Palmer Group sa ibayong dagat. Napakabata pa ni Miss Palmer at may kaya. Noong kasing edad mo ako, empleyado pa ako. Hindi ko maikukumpara sa iyo. Sa panahon ngayon, mas masigla ang mga kabataan kaysa sa atin. Nag-expand lang ako sa ibang bansa noong 50 years old ako. Maganda ang kinabukasan ng Palmer Group. Miss Palmer, I think we can work together. You can stop by my place to chat if you have time. Napakasigla ng mga tao. Una, napakaganda ni Diane, kaya ang sarap tingnan. Magandang ideya din na makilala siya, kung isa sa alang-alang ang magiging katayuan ng Palmer Group at Diane. Kaka-travel ko lang sa ibang bansa, kaya marami pa akong hindi sigurado, and I still need you to share your experiences with me, magalang na sabi ni Diane sabay ngiti. Sana ay bukas palad mo akong turuan pagdating ng panahon. Saglit silang nag-compliment sa isa't isa nang makita nilang lumabas ng VIP room si Malcolm. Agad namang hinayla ng isa sa mga bisita si Diane at mahinang sinabi, Miss Palmer, kung gusto mong magnegosyo sa ibang bansa, napakahalaga ng lalaking iyon doon. Agad namang sinundan ng tingin ni Diane at lumingon. Ang Chinese Chamber of Commerce ay dalubhasa sa pagsuporta sa mga negosyong Chino na tumatakbo sa ibang bansa. Sa tulong nila, maaari tayong umunlad ng mas ligtas, mabilis na paliwanag ng lalaki. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagsasalita nang itinaas niya ang kanyang baso ng alak at patungo sa Malcolm. Young Master Merlin. Nandito na si Young Master Merlin. Long time no see. Payagan mo akong mag-toast sa'yo, Young Master Merlin. Isang grupo ng mga tao ang umikot na nakangiti at lahat sila ay may respeto. Mahinahong tumango lang si Malcolm.
Wala siyang interes sa Chinese businessman na ito. Ang mga taong ito ay pawang mga kasosyo ng Chinese Chamber of Commerce. Lahat sila ay pumunta sa ibang bansa upang bumuo ng kanilang mga negosyo at magbayad ng membership fee sa Chinese Chamber of Commerce. Ang kanilang minimum na kinakailangan ay 20% ng kanilang taunang kita. Ang mga tumatangging magsumite ng mga gastos ay hindi makakahanap ng saligan sa ibang bansa. Madalas dumarating ang mga gumagawa ng problema upang guluhin ang kanilang trabaho. O pipilitin sila ng mga kasamahan at mawalan sila ng pagkakataong makipagkompetensya. Kung wala ang Chinese Chamber of Commerce, nasasayang ang mga oportunidad sa pagpapaunlad ng negosyo sa ibang bansa. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa amin na magsama-sama, kaya mag-chat ng malaya, sabi ni Malcolm habang itinaas ang kanyang baso ng alak at sinenyasan silang uminom ng hindi umiinom. Matapos sabihin ang mga simpleng salita na ito, sinenyasan sila ni Malcolm na ipagpatuloy ang party. Lumingalinga siya sa paligid, at bumaling ang mga mata niya kina Ethan at Diane, na hindi dumating para batiin siya sa buong oras. Kabanata 1274. Lumapit si Ethan at umupo sa harap ng buffet table para kumain ng merienda at uminom. Hindi man lang niya nilinggan si Malcolm at para siyang bingi sa lahat ng papuri sa kanya ng mga tao. Nakipag-eye contact si Diane, ngunit bahagyang kumunat ang noo niya at tila nag-aalangan sa sasabihin. Baka sinusubukan pa nilang masanay sa ibang bansa. Maaaring makiramay si Malcolm. Ganun din ang itsura ng ilan sa mga nanliligaw sa kanya ngayon, pero sa huli ay nasanay na rin sila. Galing ka ba sa Palmer Group? Tanong ni Malcolm habang naglalakad at nakatingin kay Diane. Tapos tumawa siya at sinabing, "Hi, I'm Malcolm. Si Miss Amelia siguro ang nagsabi sa'yo tungkol sa akin, di ba?" Kahit na hiniling ni Amelia kay Malcolm na bantayan ang mga tao mula sa Palmer Group, alam niya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. "Hi, ako si Diane, CEO ng Palmer Group." Hindi muna sinabi ni Amelia kay Diane ang tungkol kay Malcolm. Ngunit sa paghusga sa mga reaksyon ng mga bisita, si Malcolm ay may mataas na katayuan sa lipunan. Napakataas ng kanyang katayuan sa Chinese Chamber of Commerce na kanilang pinag-uusapan. Sinabi sa akin ni Miss Amelia na gusto ng Palmer Group na mag-expand sa ibang bansa. Dahil kaibigan mo siya, kaibigan ka rin ng pamilya Merlan. "I will do my best to give you all my support," mahinahong sabi ni Malcolm habang nakatingin sa kanya. Si Diane na may sinseridad. "Salamat," sabi ni Diane, tumango at itinaas ang kanyang wine glass. Ito ang unang pagtatangka ng Palmer Group na pumunta sa ibang bansa, kaya maraming bagay ang hindi ko maintindihan. Kung mabibigyan tayo ng tulong ni Young Master Merlan, lubos kaming nagpapasalamat. "Sure," nakangiting sabi ni Malcolm. Lumingon siya at tinuro si Ethan at bahagyang kumunat ang noo. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Ethan the whole time. Tapos tinanong niya si Diane, "Sino yon?" "Ah, muntik ko nang makalimutan." Mabilis na tumawag si Diane, "Ethan." Nakatuon si Ethan sa mga magagandang cake at nagpapadala ng mga larawan sa Legend of Fairbanks nang marinig niyang tinawag siya ni Diane at lumingon siya. "Oo." Kumakaway na tanong ni Ethan. Nakita niyang may nakatayo sa tabi ni Diane kaya naglakad na siya. "Ito ang asawa ko, Ethan," sabi ni Diane. "Kamusta ka?" Matamlay na sabi ni Malcolm. May asawa na si Diane. Bakit niya pinakilala si Amelia sa kanya? Pero sa itsura ni Ethan, hindi siya kahanga-hanga. Kahit na nakasuot siya ng suit, hindi ito itinuturing na maluho, at hindi siya nagpalabas ng aura ng isang mayaman. "Not too bad," sagot ni Ethan, tumango. Huminto si Malcolm. Hindi niya inaasahan ang casual na sagot ni Ethan. Sanay na siyang mambabula, pero masyadong kalmado ang tingin ni Diane at Ethan sa kanya. Parang ordinaryong tao ang tinitingnan nila, at hindi ito nagustuhan ni Malcolm. Kung gusto mong paunlarin ang iyong negosyo sa ibang bansa, pinakamahusay na sumali sa Chinese Chamber of Commerce. Ang Merlan family ang may pinakamaraming impluensya dito, mahinahong sabi ni Malcolm habang pinaikit ang kanyang mga mata nang hindi nagpapatalo sa paligid. "Simula nang ipakilala ka ni Miss Amelia, I will get straight to the point and be frank about it. Ang bayad sa pagsali sa Chinese Chamber of Commerce ay 20% ng iyong taunang kita.
Ngunit makakatulong ako kay Miss Amelia sa pamamagitan ng pagkuha lamang ng 15% ng Palmer Group. Si Malcolm ay parang may kawang-gawa at tinutulungan sila. Napakataas ng boses niya nang sumulyap siya kay Ethan. Originally, ayaw niyang bigyan sila ng 5% discount sa member fees, pero nang makita niya si Ethan, bigla niyang gustong ipakita ang influence niya kay Diane. Gustong makita ni Malcolm ang kagalakan, pananabik, at pasasalamat sa mukha ni Ethan. Pero wala talaga. Sino ang nagsabing gusto nating sumali sa Chinese Chamber of Commerce? Tanong ni Ethan na sumulyap kay Malcolm at umiling. Paumanhin, ngunit hindi kami interesado. Kabanata 1275. Anong sinabi mo? Akala ni Malcolm ay mali ang narinig niya kay Ethan. Marahang gumalaw pa ang baso ng alak sa kamay niya. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata nang makita si Ethan. Ayaw ni Malcolm kapag tinatanggihan siya ng mga tao, lalo na kapag tinutulungan niya sila. Sabi ko, hindi kami interesado sa Chinese Chamber of Commerce o sa Pamilya Merlan, mahinahong sabi ni Ethan. The membership fee is 20% of our annual profits. Are you crazy about money or what? Nagsisimula ng magmukhang galit si Malcolm ngayon. Tinulungan namin si Amelia sa pagpunta. Wala ka daw masyadong kaibigan at nakakaawa, kaya kami pumunta para makipag-chat sa iyo dahil sa simpatiya, napabuntong hininga si Ethan. Pero hindi ko akalain na magiging delusional ka. Napuno ng sobrang awa ang mga mata ni Ethan kaya napabuntong hininga si Malcolm. Isang alon ng galit ang agad na bumalot sa puso ni Malcolm. Sinasabi mo bang nagdedelusyon ako? Tanong ni Malcolm habang humahakbang. Wala pang 1 metro ang layo niya kay Ethan. Brat, kilala mo ba kung sino ako? Kung gusto kong mag-charity, hindi mo ako dapat tanggihan. Then I'm not interested, casual na sabi ni Ethan na walang kahit katiting na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ikaw, sabi ni Malcolm habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Pero hindi sapat ang galit niya para mapahiya na makipag-away kay Ethan dito. Malamig na napangiti si Malcolm at tumingin kay Diane. Miss Palmer, ito ba ay kanyang personal na opinyon, o sumasang-ayon ba ang Palmer Group? Napatingin si Diane kay Ethan. Ayaw naming sumali sa Chinese Chamber of Commerce. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Chinese Chamber of Commerce dati. Hindi rin niya narinig ang pagbabayad ng membership fee sa Chinese Chamber of Commerce bago nila maisigawa ang kanilang negosyo sa ibang bansa. Ang mga bayarin sa membership ay 20% ng taunang kita ng kumpanya. Ito ay kasing ganda ng daylight robbery. Ngayon ay biglang napagtanto ni Diane na si Amelia ay talagang walang kwenta. Nais ni Amelia na ilagay ang Palmer Group sa harap ng Chinese Chamber of Commerce upang maging isang piraso ng karne na nguyain o hintayin silang magkasalungatan. Hindi si Ethan ang pangunahing layunin ng babaeng ito. Ito ay ang Palmer Group. Nagalit talaga si Malcolm sa sinabi ni Diane. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, malamig na sabi ni Malcolm. Hindi makakapag-operate ang Palmer Group nang walang suporta ng Chinese Chamber of Commerce habang nasa ibang bansa. Pero mabibigyan kita ng pagkakataon kung hihingi ka ng tawad. Tinitigan ni Malcolm si Diane habang malamig na sinabi, kung gagawin mo ang lahat para mapasaya ako, mapapatawad kita sa iyong kamangmangan. Sinipa ni Ethan si Malcolm at pinalipad ng ilang metro. Paano mo nakakausap ng ganyan ang asawa ko? Humingi ng tawad. Tulungan kita. Malamig na ngumisi si Ethan. Kahit ako magdadalawang isip na kausapin siya ng ganyan. Ikaw. Napaatras si Malcolm ng ilang metro at lumuhad sa lupa habang hawak-hawak ang tiyan sa sakit. Galit na galit ang mukha niya. Nagpakawala siya ng mahinang sigaw at nanginginig saglit bago siya tumangala at umungol sa itaas ng kanyang mga baga, ano pa ang hinihintay mo? Patayin mo siya. Halos mabulok ang loob ng sipa ni Ethan. Nagmamadaling lumabas si Bartle at naglakad mula sa malayo nang marinig ang tunog. Pagkatapos ay tinulungan niyang tumayo si Malcolm na may pagtataka sa mukha. Wala pang nang-ahas na hawakan si Young Master Merlin ng Pamilya Merlin noong nasa teritoryo sila ng Chinese Chamber of Commerce. Atake! Sigaw ni Bartle. Baliin ang kanilang mga paa. Agad na sumugod ang 12-12 ng mga lalaki.
Natakot ang mga negosyante sa kanilang paligid. Hindi nila akalain na may maglalakas loob na lumaban dito. O kaya naman ay ang Palmer Group na katatapos lang makipagsapalaran sa ibang bansa na may planong palawakin, ang siyang lalaban. Baliw ba sila? Kabanata 1276. Si Malcolm ang pinag-uusapan nila. Siya ang panganay na anak ng pamilya Merlin at kanilang tagapagmana, pati na rin ang isang maimpluwensyang miyembro ng Chinese Chamber of Commerce. Maaaring si Penny Ethan ang buong hinaharap ng Palmer Group. Anong pagkalugi iyon? Napatingin ang lahat kay Ethan at hindi maiwasang umiling. Bata pa siya. Masyado pa siyang bata. Masyadong mainitin ang dugo ni Ethan para dumanas ng kawalan ng katarungan. Paano kung ang Palmer Group ay kailangang magbigay ng 20% ng mga kita bawat taon? Kailangang gumastos ng pera para kumita. Sayang at hindi sila nakarating sa oras para turuan sina Ethan at Diane tungkol dito. 12 ng mga mabangis na lalaki ang sumalakay, at sila ay mukhang lubhang nakamamatay. Miss, umatras ka, para hindi ka mapunta sa dugo mo. Tahimik na nakatayo doon si Ethan. Sinampal sila ni Ethan ng ilang dosenang sunod-sunod. Bawat sampal ay lumilipad palabas ang isang lalaki. Matapos gamulong-gulong sa lupa ng ilang beses, nakukulot sila at napapaungol sa sakit. Ang malutong na tunog ng isang sampal ay nagpamanhid ng anit ng lahat. Damang-dama pa nila na baka nabali ang buto ng mukha nila sa sampal ni Ethan. Nangyari ang lahat sa loob ng 30 segundo. Namutla ang mukha ni Bartle habang nakatingin sa mga taong nakahandusay sa lupa. Ikaw. Ikaw. Sabi ni Bartle. Nakaawang ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makapagsalita. Tumayo si Bartle sa harap ni Bliss ngunit naramdaman niyang bahagyang nanginginig ang kanyang mga binti. Sino siya? Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang sampal. Ang bodyguard na ito ay isang napakahusay na manlalaban ngunit hindi nakayanan ang isang sampal ni Ethan. How dare you make trouble? Malamig na sigaw ni Bartle, kilala mo ba kung sino siyang Master Merlin? Hindi ko alam. Hindi rin ako interesado, sabi ni Ethan habang nakataas sa kanila at nakatitig sa kanila. Wala pa akong nakilalang katulad mo. Sabi ko hindi ako interesado, pero patuloy kang nagmamakaawa sa amin na sumali sa Chinese Chamber of Commerce. Maipagmamalaki mo ba? Ikaw. Sa pagkakataong ito, si Malcolm at hindi si Bartle ang namula kaagad pagkatapos Ma'am Atla. Pakiusap sila. Ang Chinese Chamber of Commerce ba ay walang kahihiyang nakikiusap sa Palmer Group na sumali sa kanila? I think Miss Amelia has mixed with the wrong company, marahas na sabi ni Ethan sa maliwanag na boses. I helped him by showing up, but I think my efforts was in vain. That's very disappointing. I will remind him to choose his friends wisely. Pagkatapos ay ngumisi si Ethan nang hindi na nagsalita pa at hinawakan ang kamay ni Diane nang tumalikod sila para umalis agad. Natigilan ang lahat. Ano ang sinabi ni Ethan? Tinulungan lang ba niya si Miss Amelia sa pagpunta dito at binaigo siya ng Chinese Chamber of Commerce? Si Amelia ba ang tinutukoy niya mula sa L'Oreal family? Matapang niyang sinabi na ang anak ng L'Oreal family ay nakipaghalo sa maling kumpanya. Napatingin ang lahat kina Ethan at Diane habang paalis sila ng walang lakas ng loob na huminga ng malakas. Sinaktan ni Ethan si Amelia at ang Chinese Chamber of Commerce sa isang iglap. Gusto pa ba ng Palmer Group na palawakin? Gusto pa ba ng Palmer Group na pumasok sa mga merkado sa ibang bansa? Maaari silang mangarap. Tigilan mo sila. Tigilan mo sila. Malakas na sigaw ni Malcolm habang pinagmamasdan si Ethan na umalis, ngunit wala ni isa sa mga lalaki ang tumayo. Lahat sila ay bumagsak sa lupa at nagpapakawalan ng masakit na mga alulong. Young Master Merlin. Wala nang natira. Sabi ni Bartle habang pilit na napalunok. Sino? Sino sila? Hindi niya akalaing may maglalakas loob na hawakan si Malcolm. May death wish ba sila? Pangkat ng Palmer. Pangkat ng Palmer. Sigaw ni Malcolm habang nagngangalit ang mga ngipin. Pangkat ng Palmer. Tanong ni Bartle habang bumibilis ang tibok ng puso niya, how could they? Pagkatapos ay tumingin si Malcolm kay Bartle sa sakit at nagtanong, kilala mo ba sila? Kabanata 1277. Natigilan si Bartle.
Marahas na sinampal ni Malcolm si Bartle. Tapos sabi niya, ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Ay! Sabi ni Bartle sabay takip ng mukha ng galit na walang lakas ng loob na ipakita iyon. Walang intensyon ng Palmer Group na sumali sa Chinese Chamber of Commerce sa simula, at pinahiya ako ng mga tao nila. Agad na paliwanag ni Bartle. Parang lalong galit si Malcolm. Nilinggan niya ang mga negosyanteng nakapaligid sa kanya na lahat ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto niya kaagad ang nangyari. Kusa namang pumunta si Ethan sa cocktail party para ipahiya siya. Plano ni Ethan na ipahiya siya at mawala ng respeto sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya sa publiko at kahit na makipag-away sa kanya. I don't care what you do. Ang Palmer Group ay hindi makakamit sa ibang bansa. Talagang hindi. Duguan ang mga mata ni Malcolm, at parang saysabog na ang mga mata niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bartle, na nanginginig ng husto at sumigaw, narinig mo ba ako? Oo, young Master Merlin. Bulalas ni Bartle. Samantala, isang itim na sedan ang nakaparada sa tapat ng hotel nang hindi halata sa dilim ng gabi. Hindi pa umaalis si Amelia. Umupo siya sa kotse at nakita niya sina Ethan at Diane na papalabas ng hotel. Ang ganda ng damit na suot niya, nakangiting sabi ni Amelia mula sa malayo na walang emosyon. Ngunit nagawa ba nila ang deal kay Malcolm nang napakabilis? May kumatok sa pinto ng kotse mula sa labas bago ito binuksan. Miss L'Oreal, nabugbog si Malcolm. Sumakay ang mga kampo ni Amelia sa sasakyan at agad na nagsumbong sa nangyari sa hotel. Agad siyang natigilan. Anong sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Amelia. Sinasabi mo bang binugbog ni Ethan si Malcolm sa harap mismo ng lahat ng miyembro ng Chinese Chamber of Commerce at sinabing hinding-hindi siya magtatrabaho sa kanila? Oo. At saka, dumalo daw siya sa cocktail party bilang pabor sa iyo at nadismaya daw siya sa kumpanyang nagkasala sa iyo, sabi ng kanyang nasasakupan habang nakasimangot. Hindi niya maiwasang idagdag, Miss L'Oreal, masyadong pabaya ang taong ito. Hindi kumibo si Amelia. Walang ingat. Iisipin niyang pabaya kung ito ay iba maliban kay Ethan. Walang paraan na maniniwala siya na siya ay pabaya. Si Ethan ay nag-iisip ng ilang hakbang sa unahan, kaya siya ay may mas malaking larawan kaysa sa iba. Gayun din, palagi siyang hindi kinaugalian at imposibleng mahulaan. Napakatalino niyang tao, sabi ni Amelia saglit na kinagat ang mapupulang labi. Niloko niya tayo. Gulat na gulat ang kanyang mga nasasakupan. Paano sila nalinlang? Hindi ba inayos ni Amelia ang cocktail party na ito para salungatin ang Palmer Group kay Malcolm? Hindi ba niya gustong gamitin ang Chinese Chamber of Commerce para tumulong sa pagsugpo sa Palmer Group? Palmer Group dapat ang naloko. Alam niyang may gagawin ako at hindi talaga sinusubukang tulungan ang Palmer Group na magkaroon ng mga koneksyon. Nagnganga ang ngipin ni Amelia. Alam na alam niya ito, ngunit sigurado rin siyang darating pa rin si Ethan. Dahil nakakaintindi siya ng mabuti sa mga babae, sigurado siyang darating si Diane. Kung darating si Diane, darating din si Ethan. Pero hindi niya namalaya na darating si Ethan kahit hindi si Diane. Dapat dumating siya. Dumating si Ethan hindi para sa kapakinabangan ng Palmer Group at sa pagpapaunlad nito sa ibang bansa, ngunit upang magtatag ng bagong kaayusan sa mundo ng negosyo sa ibang bansa. Gusto ni Ethan na talunin ang Chinese Chamber of Commerce sa harap mismo ng lahat ng Chinese businessmen. Gusto niyang makita nila na ang mga kumpanyang Chino ay maaaring umunlad sa ibang bansa nang hindi nagsisinungaling sa Chinese Chamber of Commerce. Sinamantala pa nga ako ng bastos na to, sabi ni Amelia habang huminga ng malalim. Nakita niya itong parehong nakakainis at nakakatawa. Bakit ako patuloy na tumitingin sa kanya? Kabanata 1278. Walang lakas ng loob na umimik ang mga nasasakupan ni Amelia. Hindi ito ang unang beses na binanggit ito ni Amelia. Paulit-ulit niyang sinasabing minamaliit niya si Ethan at pinaalalahanan ang sarili na dagdagan ang kanyang pagbabantay laban sa kanya. Pero nakakagulat na sinabi ni Amelia na minamaliit na naman niya si Ethan ngayon. Nakakatakot ba si Ethan?
Kung ang Palmer Group ay magkakaroon ng foothold sa ibang bansa, ang Chinese Chamber of Commerce ay magkakaroon ng problema, sabi ni Amelia na may kumikinang na mga mata. Ang mga bagay na gustong makamit ni Ethan ay palaging nakakagulat kay Amelia. Jensen. Bigla niyang na-realize ang binabalak ni Ethan. Oo, Miss L'Oreal. Sagot agad ng subordinate niyang si Jensen. Ano ang iyong mga order? Patuloy mo silang bantayan. Na kay Ethan. Sa pamilya Merlan. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Amelia habang sinabing, bantayan ang negosyo ng pamilya Merlan. Humanda sa paghawak sa kanila. Dahil naglakas loob si Ethan na lokohin ako, pagkatapos ay kukunin ko ang mga bunga ng kanyang pagpapagal. Hindi masyadong naintindihan ni Jensen. Bakit sinabihan ni Amelia si Jean na bantayan ang pamilya Merlan at hindi ang Palmer Group? Miss L'Oreal. Nag-aalangan na sabi ng kanyang nasasakupan. Iniisip niya kung masyadong nabulag ng galit si Amelia at nagbigay ng maling tagubilin. Bantayan ang mga Merlan. Kung hindi, tanong ni Amelia. Nang bumagsak ang pamilya Moore, wala kaming nakuha. Ngayong nasa bingit na ng pagbagsak ang pamilya Merlan, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap ko kung hindi ka maghahanda ng maaga. Nanginginig si Jensen. Maguguho ba ang pamilya Merlan? Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Chinese Chamber of Commerce. Babagsak ba sila? Dahil lang kay Ethan. Napuno ng hindi makapaniwala ang ulo ni Jensen, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong at ipagsapalaran si Amelia. Pagkatapos ay mabilis siyang tumango at sumagot, sige, ako na ang mag-aayos. Pagkababa niya ng sasakyan ay nagmamadali siyang umalis. Umupo si Amelia sa sasakyan at patuloy na nakaramdam ng galit. Ayaw ni Amelia na niloloko siya, lalo na kapag iniisip niyang kontrolado niya ang lahat. Sa bandang huli, si Ethan ang nagkontrol nito. You could have tricked me or slept with me, or even tricked my feelings. Pero bakit mo ako niloko para isipin na nakita? Ngini siya ni Amelia. Tapos bigla siyang tumawa at nagpatuloy, this is interesting. Quite interesting. Ethan, I'm starting to like you more and more. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang makina at tinapakan ang gas. Agad na nabuhay ang makina at kasing lakas ng pagsabog ng mabangis na babaeng ito. Samantala, sa isang ordinaryong silid ng hotel, isang dalaga ang nakahiga sa kama habang tinatakpan ang mukha sa kahihiyan at kasiyahan. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ang isang bagay na parang panaginip. Matapos siyang day na pumunta sa ibang bansa, halos masira ang kanyang buhay, ngunit nakilala niya ang numero 5 sa ilalim ng kakila-kilabot na mga pangyayari. Siya ay isang medyo clumsy at matigas na tao, ngunit siya ay nagligtas sa kanya. Number 5. Number 5. Bakit mas gusto niyang tawagin siyang number 5? Ang ganda ng totoo niyang pangalan, sabi ng dalaga habang nakatikip ang mukha at nahihiyang umiiling. Namula ang mukha niya nang tawagin niya ang number 5 sa totoong pangalan niya at napabuntong hininga. Darating ang numero 5 anumang minuto. Dumating daw siya na may dalang magandang balita, kaya naghihintay siya ng may pananabik. May biglang sumipa sa pinto ng kwarto. Nagulat ang dalaga at agad na nagpanik. Tapos sabi niya, sino? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Siya ba yon? Kunin mo. Ang mga taong pumasok ay hindi nag-abalang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay humakbang sila at hinaila ang buhok ng babae at sinampal ng marahas. You better behave. O, papatayin ka namin. Nakabusalan ng tela ang bibig ng babae at kinaladkad. Dumating ang number 5 hindi nagtagal pagkaalis nila. Pagbukas niya ng pinto, puro kaguluhan ang nakita niya. Namula agad ang mata niya. Jasmine. Jasmine. Ang number 5 ay isang mamamatay tao. Mabilis niya itong hinanap nang tinawag niya si Ethan. Puno ng galit at pagkabalisa ang boses niya, at parang umiiyak. Big Boss. May kumuha sa babae ko. Kabanata 1279. Namumula ang mga mata ni number 5 nang iulat ang kanyang kinaroroonan at agad na ibinaba ang tawag. Nagmamadali siyang pumunta sa likod ng hotel upang makita ang isang kotseng nagpapaandar ng makina nito hindi kalayuan sa kanya, at naghisteryoso siyang lumabas. Puno ng pagpatay ang magkabilang mata niya. Samantala,
Kakabalik lang nina Ethan at Diane sa hotel. Nakatanggap si Ethan ng tawag mula sa number 5, papasok na sila. Bumagsak agad ang ekspresyon niya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Diane. Ramdam na ramdam niya kung gaano ang pag-aalala, pagkabalisa, at kahit kaunting pagluha ng number 5 sa telepono. Ang numero 5 ay hindi ang uri ng lalaki na umiiyak. Si Kuya Joff at ang iba pa ay puro matatapang na lalaki. Kahit nasa harap ng kamatayan, wala ni isa sa kanila ang matitinag. Kaya paano iiyak ang number 5? May kumuha ng babaeng number 5. Ibinaba ni Ethan ang telepono at sumigaw, Joff. Agad namang sumugod si Kuya Joff at ang iba pa mula sa labas. Banibihag ang babae ng number 5, na ang pangalan ay Jasmine. Kakapadala pa lang ng number 5 nanograms location. Go and search immediately. Bumalandra ang galit na galit sa lahat ng kanilang mga mata nang marinig nila ito. Kahit na kinutya nila ang number 5 sa pagsasabing hindi kailangan ng isang mandirigma ang babae, masaya sila na nakatagpo siya ng taong mahal niya at binigyan siya ng blessings mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pinag-uusapan lang nila kung anong regalo ang bibilhin ni number 5 para sa kasal niya. Paano ito nangyari? Who was blind enough to kidnap her? How dare he touch our sister's girl? Hahabulin ko sila agad. Pagsisisihan ko ang mga kumuha sa kanya noong araw na ipinanganak sila. Tara na. Malamig na sigaw ni Kuya Joff. Big Boss, ililigtas natin siya ngayon. We're overseas, and you don't know the place. We have to meet number 5 first. I'll find something and catch up with you guys, sabi ni Ethan. Oo, Big Boss. Galit na galit ang lobo. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Diane. Wala sila sa China at tiyak na wala sa Greencliff. Kararating lang nila sa ibang bansa at hindi pa rin pamilyar sa teritoryo, kaya maaaring hindi madaling makahanap ng isang tao. Isa pa, siguradong naglakas loob silang kidnapin siya dahil hindi sila nakaramdam ng pananakot kay Ethan. Labis siyang nag-aalala sa girlfriend ni number 5 na si Jasmine. Stay at the hotel, and don't worry, sagot ni Ethan habang inaabot ang kamay at marahang tinapik ang balikat ni Diane. Babalik ako. I'll be fine, sabi ni Diane, tumango. Kailangan ninyong mag-ingat. Talagang kailangan ninyong mahanap ang girlfriend ni number 5 at ibalik siya ng ligtas. Of course, sabi ni Ethan bago tumalikod para umalis. Mabilis siyang naglakad papunta sa pinto at huminto. Salamat, may utang ako sayo. Pagkatapos ay nawala ang silhouette. Samantala, sa isang kasino sa ibang bansa. Ito ay isang walang tulog na lungsod at abala sa aktibidad na parabang ito ay araw kahit na sa gabi. Ang mga aktibidad sa gabi ay mas masigla kaysa sa araw. Sa isang lumang apartment, ang ingay ng mga taong naglalaro sa paligid ay maririnig sa madilim na liwanag. Tinakpin ng isang lalaki ang kanyang mga mata ng kumot habang iniunat ang kanyang mga braso at nakikipaglaro sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Eto. Nandito na ako. Halika at sunduin mo ako. Kent, suluhin mo ako dali. Paminsan-minsan ay may sinasabi ang mga babae habang nagtatago sila sa lalaki habang hinahanap sila nito. Darling, kahit sinong mahuli ko ay hindi makakaalis ngayong gabi. Hinawakan ni Kent ang kalbo niyang ulo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng mga galos at nakakatakot sa ilalim ng madilim na liwanag. Pilyong tawa niya nang maabyutin niya ang mga yabag nila at sumugod sa mga babae. Haha, nahuli kita. Sabi ni Kent habang masayang tumatawa. Darling, magiging ikaw ngayong gabi. Pagkatapos ay agad niyang tinanggal ang kanyang piring. Ngunit ang lahat ng pananabik at pagnanasa sa kanyang mga mata ay agad na nagyelo at agad na nawala. Naramdaman ni Kent na namamaos ang lalamunan niya. Matagal nang wala ang lahat ng ibang babae sa kwarto, at si Ethan lang ang nakatayo sa harapan niya. Kabanata 1280. Ethan. Halos isigaw ni Kent ang pangalan niya ng malakas. Pagkatapos ay dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig habang nanginginig at sinabing, anong dinadala mo rito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kent at halos lumabas na sa bibig niya. Damn, muntik na niyang halikan si Ethan. Long time no see, Kent.
Parang nagiging walang ingat ka sa araw-araw, mahinahong sabi ni Ethan. Kung wala si Mr. Hunt, hinding-hindi ako makakarating. Isinuot muli ni Kent ang sinturon at kinakabahang tumingin kay Ethan. Mr. Hunt, bakit nasa Las Vegas ka? Ginulat mo ako. Humakbang siya at gusto niyang abutin at yakapin si Ethan, ngunit nang makita niya ang walang ekspresyon sa mukha ni Ethan, awkward siyang tumigil. Stop barking. I want you to do something, sabi ni Ethan nang hindi nag-aksaya ng oras. Tulungan mo akong maghanap ng tao. WHO. Inalis ang babae ng kapatid ko sa Waterfall Hotel sa 8th District. Teritoryo mo yan. Namutla agad ang mukha ni Kent. Mr. Hunt, hindi ako yan. Mabilis na paliwanag ni Kent. I swear hindi pa ako nakahawak ng babaeng Asyano. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na hawakan ang babaeng nililigawan ni Ethan. Pagkatapos ng lahat, ilang taon na ang nakalilipas, nakita niya si Ethan na pumatay ng higit sa 100 mandirigma gamit ang kanyang sariling mga mata. Kung hindi pa niya nakilala si Ethan noon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong umakyat sa mga ilegal na bilog para maging boss ng 8th District. Kaya ginawa ni Kent ang kanyang motto na huwag saktan ang mga Asyano dahil hindi malalaman kung gaano sila kalakas. Alam kong hindi ikaw iyon, ngunit dahil teritoryo mo ito, maaari mo akong tulungang mahanap ito sa lalong madaling panahon. Oo, Mr. Hunt. Hindi man lang naglakas loob na magtanong si Kent kung bakit siya na-assign. Mataas ang tingin sa kanya ni Ethan sa pamamagitan ng pagpayag na siya ang pumalit. Mr. Hunt, huwag kang mag-alala. Maaaring hindi ako magaling sa maraming bagay, ngunit may mahahanap ako sa 8th District, kahit na mga karayom. Alam na alam ni Kent ang mga kakayahan ni Ethan at mas malinaw pa kung gaano katapat si Ethan sa kanyang mga kapatid. Nasaksihan pa niya ang mga resulta laban kay Ethan. Sino ang magiging tanga para masaktan si Ethan? Gusto ba nila siyang patayin sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan sa 8th District? Hiniling ni Kent ang litrato ni Jasmine at ilang iba pang impormasyon bago agad inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin siya. Parang biglang nabuhay ang 8th District sa kalagitnaan ng gabi. Tila biglang binuhusan ng mga balde ng malamig na tubig ang mga nagpi-party at nagsusugal sa mga club habang nagmamadaling lumabas. Paminsan-minsan, tumatakbo ang mga tao sa 8th District. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari o kung sino ang Asian girl na nagngangalang Jasmine at kung bakit nag-aalala ang kanilang big boss na si Kent. Iniisip nila na dapat siyang maging kampyon. Samantala, sa isang lumang bodega hindi kalayuan sa 8th District. Itinap si Jasmine sa isang sulok habang nakatali ang mga kamay at paa. Puno ng dumi ang kanyang mukha, at magulo ang kanyang damit habang nagpapanik. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata habang siya ay nanginginig ng husto. Mariing umiling si Jasmine at nagmamakaawa sa lalaking nasa harapan niya na palayain siya. Pero malamig na evil smiles lang ang makikita sa mga mukha nila. Nakaramdam si Jasmine ng kawalang pag-asa at kawalan ng pag-asa sa kanyang puso nang makita niya sila. Kuya Daryl, mukhang maganda ang babaeng ito. Bakit hindi muna tayo magsaya? Salamat po at sinamahan niyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.